Okay, so ito yung Arzopa G1 Game 144Hz Portable Gaming Monitor. Kung naghahanap ka ng portable gaming monitor na hindi nakakawasak ng wallet, baka ito na yung para sa'yo. Quick unboxing lang bago mag-start. Unang-una ang ganda ng packaging nila. Para ka talagang nag-unbox ng premium product, tapos pagkabukas ko pa, sobrang bango. Legit. Actually hanggang ngayon mabango pa rin. Una nating makikita yung mismong monitor, tapos sa ilalim niyan, nilagay na rin nila lahat ng mga cables na kailangan natin. Meron tayong Type-C to Type-C, Type-A to Type-C, HDMI to Mini HDMI, tapos meron ding isang maliit na power adapter. Now, pagdating sa build and design, meron tayo ditong parang denim na folio case at honestly, ang elegante at premium ng dating. Hindi mo talaga iisiping budget-friendly yung monitor. May engraved logo tayo dyan ng Arzopa. Tapos kung mapapansin nyo, meron din dyang hinge dahil eto na rin yung magsisilbing stand ng portable monitor natin. Itutupi lang depende sa angle na gusto mo at hindi siya ganun ka-sturdy pero pwede na. Hindi naman siya basta-basta tutumba kung sakaling matabig mo o di kaya matagtag ka mag-type sa keyboard. At kahit alug-alugin yung table, okay lang din. So ang hindi ko lang gaanong nagustuhan ay yung medyo mahinang magnet. Magnetic lang kasi to at hindi talaga nakakabit sa monitor natin. Natatanggal yan, which is good kung sakaling hindi natin kailangan at gagamit tayo ng ibang stand. So siguro ang sa akin lang, sana mas makapit na magnet pa yung inilagay nila. Dahil ang totoo niyan, ilang beses tong muntik malaglag sa akin habang sinesetup ko. Kasi minsan, dumudulas or natatanggal, so ingat-ingat na lang din sa pagsisetup kung sakaling kukuha kayo. Ngayon, ang maganda naman dito, solid din yung build ng mismong monitor. Mostly aluminum yung materials na ginamit. Actually, yung harap lang ang plastic, the rest aluminum na. So again, premium build ulit para sa mismong monitor. Manipis at magaan lang din, nasa kalahating kilo lang. At big plus yan kasi, again, portable monitor, dadalhin natin kung saan-saan. So okay na okay kasi halos hindi na rin talaga ramdam sa bag. Okay, so pag-usapan na natin yung mismong display. 15.6-inch IPS LCD panel to na may 1080p resolution at dahil nga gaming monitor, naka 144Hz refresh rate na rin. Now, usually 60Hz lang ang mga portable monitors na available sa ganitong price. Actually, kahit sa mga mas mahal pa, karamihan 60Hz lang din. So good news talaga na may nag-o-offer na ng mataas na refresh rate sa mas murang halaga. Hanggang 300 nits ang max brightness. Not bad for a monitor. Sapat na yan for indoor use. So medyo mahihirapan lang kung nasa labas tayo at sobrang liwanag. Like for example, nasa labas tayo ng coffee shops. Now, ang good news, naka-matte finish na rin yung display. So nami-minimize talaga yung mga reflections dyan para mas makita natin ng maayos yung screen. Manipis lang din yung bezels. Yung ilalim lang ang medyo makapal ng konti na hindi naman big deal at hindi naman naging issue sa paggamit ko. Parang nakatingin lang din ako sa monitor ng isang laptop na usually ay may ganyan naman talaga. So paano nga ba natin itong may i-connect sa mga device natin at paano ba ito gamitin? Well, meron tayong tatlong ports dito sa left side. Dalawang USB Type-C at isang Mini HDMI. So unang-una, pwede natin itong gamitin sa mga phones natin na may display output. Lalo na sa mga may desktop mode, tulad na lang nung Samsung DeX sa mga flagship Galaxy phones. Wala akong ganon, gaming phone ang meron ako dito, so ang tinest ko ay yung console mode ng Red Magic 8S Pro. At ang angas pala talaga ng console mode dito. Nag-connect ako ng Bluetooth controller tapos ininstallan ko ng PS2 emulator at yan, nakakapaglaro ako ng God of War. Tapos ang nagustuhan ko pa dito sa monitor natin, kaya siyang i-power ng phone lang mismo. Kung makikita nyo kasi dito sa setup na to, walang power cable na naka-plug in sa monitor. USB Type-C to Type-C lang from phone. And yes, of course, mas mabilis malolobat yung phone kapag ganyan yung setup, pero at least kung wala talagang malapit na power outlet, pwede pa rin magamit. Also, kung may power bank ka na mataas-taas ang output, solve na yung problema mo. Like for example, sa ganitong setup, power bank lang yung nagpa-power sa monitor, tapos ang maganda pa, kapag ganito yung setup natin, tutuloy na rin yung power from power bank to monitor papunta sa mismong phone. So pwede na rin ma-charge yung phone natin. Hindi ganun kabilis yung charging kasi nga dumadaan pa sa monitor na kailangan din ng power, but still, goods pa rin na kahit papano, kaya niyang i-charge yung phone para hindi malobat habang gamit natin. At take note na nga rin pala na hindi mo yan magagawa kung ang gagamitin mo ay yung power adapter na included sa box.
15 watts lang kasi yung included na adapter. So hindi niya talaga kayang i-charge yung phone ko, lalo na kung ginagamit for gaming. Sinubukan ko kasi yon at kahit na nakasaksak sa power outlet, nababawasan pa rin yung battery ng phone. Sa mga laptops naman, ganun din. Kung supported ng laptop mo ang DisplayPort over USB-C, isang kable lang din ang kailangan mo. Type-C to Type-C cable lang din at sa laptop na yan kukuha ng power. Pwedeng-pwede para sa mga taong laging on the go tapos hindi talaga sapat yung isang monitor lang para sa trabaho. Actually, karamihan naman siguro sa mga office works, mas mainam talaga kapag naka-multiple monitor setup tayo. So, maganda rin to para doon. Lalo na't sinabi ko nga kanina na hindi rin naman siya bulky at para ka lang may dalang tablet. Paano naman kung HDMI lang yung supported ng laptop? Well, of course, pwede pa rin naman gamit yung HDMI to mini HDMI cable natin. Yun nga lang, syempre, kailangan nito ng power source. So, pwedeng isaksak mo sa USB port ng laptop mo o di kaya ihanap ka na lang din ng pwedeng pagsaksakan tulad na nga lang ng power bank setup natin kanina. Now, pwede rin to sa mga gaming consoles natin. Like, for example, nagta-travel ka with your PS5, pwede mo tong gawing portable monitor para doon. Hindi ko nga lang matetest dahil wala akong console at medyo nakakapanghinayang din kasi last time pinahiram ako ng Asus ng ROG Ally kaya lang naibalik ko na bago ko pa i-review itong monitor. So hindi ko na rin nasubukan doon. Sayang kasi feeling ko mas bagay yung ganitong klase ng portable gaming monitor sa mga handheld consoles. Kasi yung 144Hz refresh rate ay mas mayu-utilize natin sa mga FPS games like Valorant or CSGO. Kasi malaking tulong sa mga FPS gamers natin yung high refresh rate display. Actually, sinubukan ko na nga rin mag-Valorant dito at swabe talaga. Gamit na gamit yung 144Hz feature sa ganitong laro. Yun nga lang, mapapansin mo rin dyan na kung may gaming laptop ka na, malamang sa malamang naka-high refresh rate monitor na rin yan, so hindi mo na rin kailangan to. Kung sakaling ipapares mo to sa isang gaming laptop, magiging extra monitor na lang talaga siya for browsing, o di kaya kung streamer ka, pwedeng pang-monitor din ng mga chats, mga ganon. Kaya nga, sabi ko rin kanina, na mas magandang ipares to sa mga handheld gaming PCs like the Steam Deck and the ROG Ally. Bigger screen with high refresh rate feature. Pagdating naman sa color reproduction, hindi ganun kaganda itong G1 game. Hindi ganun ka-accurate yung colors. So hindi talaga to para sa mga creators or mga photo and video editors na kailangan talaga ng color accurate displays. Sa test na ginawa ko, nasa 66% lang ang covered sa sRGB color gamut. So gamers talaga ang target nila dahil mas mataas na refresh rate ang naging focus dito. Ngayon, kung panonooran mo lang din naman ng mga videos, pwedeng-pwede na. I mean, hindi siya super accurate pero hindi rin naman sobrang sama ng kulay. Decent monitor pa rin for watching videos and okay na rin bilang secondary monitor for social media browsing. Also, may built-in speakers na nga rin pala to at meron ding 3.5mm headphone jack. Yun nga lang, tulad sa karamihan ng mga monitors, medyo OLEDs din. Mas malakas pa yung dual speakers ng mga phones natin, so siguro gamitin na lang natin kung no choice talaga. Para naman sa OSD, meron tayong dalawang buttons sa right side. Yung first button ay para sa pagpili ng input source at yung second button naman ay para sa navigation. Meron tayo dyang brightness, color temperature, OSD settings, miscellaneous at signal source menu. Okay, so available na itong Arzopa G1 portable gaming monitor sa Lazada. Ilalagay ko yung link ng official store nila dyan sa description, so click nyo na lang yan kung sakaling gusto nyong bumili. At ang presyo habang ginagawa ko itong video ay nasa 7,700 pesos. At para may idea lang kayo, yung mga portable monitors from well-known brands ay usually above 10K ang price. Mas pricey talaga kumpara sa mga typical monitors na gamit natin. Tapos hindi pa naka 144Hz yun. Kadalasan 60Hz lang at around 250 nits naman yung brightness. So yung less than 8,000 pesos na presyo nito ay mura na talaga. Pero pros and cons tayo para lang mas klaro. Unahin ko muna yung magagandang bagay dito. Panalo yung build quality for the price. Durability, of course, hindi ko pa masasabi sa ngayon dahil ilang linggo pa lang sa akin to. Pero yung mismong materials na ginamit ay premium talaga ang datingan. Yung size and portability, saktong-sakto rin, madaling dalhin, 1080p resolution and 300 nits max brightness, very good na rin for a portable monitor. Plus din para sa akin yung dalawang Type-C ports at isang mini HDMI kasi sinigurado talaga nila na magagamit natin yan sa karamihan ng mga device. May Type-C display output man o wala.
144Hz refresh rate, syempre, ang laking advantage para sa mga gamers. So kung titignan ko to overall, Excuse me po. So kung titignan ko to overall, lalo na considering the price, magandang device talaga kung kailangan mo ng portable monitor. Hindi lang para sa mga gamers, kundi pati na rin sa mga tao na kailangan talaga ng dual monitor setup para sa mga trabaho nila. Yun nga lang syempre may mga disadvantages pa rin. Una nga dyan yung magnetic case. Okay lang naman, pero sana mas malakas na magnet pa sa susunod para mas secured yung monitor natin habang sinesetup. Yung speakers hindi rin kagandahan, hindi ganun ka-accurate yung colors. Again, saktuhan lang talaga for gaming and media consumption. Tapos take note na rin na hindi battery powered yung ganitong klase ng mga monitors. Kaya kung walang power outlet, kukuha to ng power sa mismong device mo. At kung ayaw mo ng ganon, bumili ka na lang din ng power bank. Total, hindi rin naman ganun kalakas yung power consumption. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung link nitong Arzopa G1. Huwag kalimutang mag-like at subscribe kung nakatulong itong video. Tapos click nyo naman to kung gusto nyo pang manood ng iba naming videos.